paghahanda sa inaasahang hagupit ng bagyong Opong sa bansa, ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kaligtasan sa mga ahensya at lokal na pamahalaan. Tunghayan ang ulat mula rito. Sa pagpasok ng bagyong Opong sa bansa, ganap na alas 5 ng hapon kahapon, September 24, na may bilis na 130 km per hour na sustained winds at malakas na pag-ulan, maging ang inaasahang banta sa mga apektadong lugar. Ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pambansang ahensya at lokal na pamahalaan para makapaghanda sa banta nito. Sa nasabing pagpupulong, ipinag-uutos ng Pangulo sa NDRRMC, Office of the Civil Defense, Pag-asa at iba pang kaakibat na ahensya na siguraduhin ang mga kakailanganin ng bawat komunidad bago ang paghagupit ng bagyo. Mula sa pangangailangang gaya ng pagkain, medical deployment, community evacuation at pagresponde, aniyay kinakailangang masisigurado na ito'y matutugunan para sa kaligtasan ng bawat individual. Dagdag pa rito, sisiguraduhin din ng DSWD ang tuloy-tuloy na pagpapaabot ng mga pagkain at relief goods upang maging maayos ang agarang tulong sa oras na tumama na ang bagyo sa bawat lugar. Ayon sa Pangulo, ang lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan ay kinakailangan mas maging alerto at handang tumugon sa oras ng kalamidad at sa banta ng paglakas ng bagyong Opong. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, umalma si Vice President Sara Duterte hinggil sa ginawang welfare check o pagbisita ng Embahada ng Pilipinas kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa bise, nagpapanggap ang mga tauhan ng Embahada na magsasagawa ng welfare check. At tingin niya ay pawang utos lamang ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagbibigay din pa ng bise na nalagay umano sa panganib ang kanyang ama dahil pinapahintulutan ng International Criminal Court na makapasok ang mga ahente ng gobyerno na kumidnap sa kanya nang walang pahintulot sa kanyang pamilya. Tugon ng Department of Foreign Affairs o DFA sa patutsad lang ito ni Duterte, ang aksyon ay naayon sa Vienna Convention on Consular Relations at tungkulin umano ng pamahalaan na protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipinong nakadetine sa abroad. Sa iba pang ulat, makaraang bago ang liderato ng Senado nitong kamakailan ay opisyal nang ipinakilala at nanumpa ang mga bagong halal ng miyembro ng Commission on Appointments sa plenary session nitong Miyerkules. Kasabay nito, nagtalaga rin ng mga bagong chairpersons at miyembro para sa iba't ibang komite ng CA. Samantala, naitalaga sina Senator Loren Legarda bilang Assistant Majority Leader, habang Minority Leader naman si Senator Joel Villanueva. Habang nakatala sa inyong screens ang mga sumusunod na miyembro ng komite. Sa kabilang banda, tahasang umamin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes ang ex-DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo. Ito ay hinggil sa pagiging kasangkapan umano niya sa umano'y katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Umaga pa lamang ay ginulat na ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong Huwebes sa kanyang mga isiniwalat na impormasyon. Kanyang inilahad na pinahintulutan ang kanyang sarili na maging instrumento sa maling gawain sa maanumalyang flood control projects. Matatandaan na idinawit si Bernardo ni ex-DPWH District Engineer Henry Alcantara sa nakaraang pagdinig. Sa sworn affidavit ni Bernardo, kanya ring ikinanta ang pangalan ng isang senador at mga dating senador na dawit sa umano'y anomalya. Ito ay sina Senator Francis Cheese Escudero, former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at Makati
City Mayor Nancy Binay. Sa kanyang salaysay, 15% ang kanyang ibinibigay sa proponent o mga mambabatas na dawit sa umano'y anomalya. Samantala, nang kumpirmahin naman ito ng Senate panel kina Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza, kanilang itinanggi ang bilang ng porsyento. Giit ni Alcantara, 25% ang perang kanilang ina-arrange ni Carlo Rivera, kanyang chief of staff, para ibigay sa mga proponent. Humarap din sa pagdinig ang mga driver na nagdadala ng maleta ng pera na sina Andre Balatbat at Christian Santiago. Ayon sa kanilang salaysay, nasa 6 hanggang 8 maleta ng pera ang kanilang dinadala sa Dahlia sa Fairview sa pagitan ng November 2024 at January at March ngayong taon. Pagkumpirma ni Alcantara, 30 to 40 million pesos ang laman ng isang maleta, habang mababa na umano ang 25 million pesos kung maliit ang maleta, at bihiraan niya ang malaking maleta na sa kanyang pagkakaalam naglalaman ng 50 million pesos. Dagdag pa niya, tanging 30 to 35% lamang umano ang kabuuang pondong napupunta sa proyekto, dahil 65% dito ay napupuntaan niya sa taxes and commitment. Commitment po sa back po ay Kaya nga po, estimate na lang sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to Opo, 30 to 35. 35. Normal Dahil po. yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment. Yes, sir. Taxes and commitment. Pero mas Yes, po. marami yung commitment. Yes po. Samantala, tumugon naman si Binay sa paratang na ito ni Bernardo at sinabing siya ay nagugulat at nalulungkot na idinamay siya sa naturang umano'y anomalya ng DPWH. Giit niya na walang katotohanan na sangkot siya rito at tahimik lang umanong nagtatrabaho bilang alkalde. Gayon din si Escudero na tumanggi na rin sa aligasyon at planong maghain ng demanda laban kay Bernardo, habang wala pang reaksyon si Revilla patungkol sa mga paratang. Sa isang ambush interview naman kay Senator JV Ejercito, kanyang sinabi na maaaring isang diversion tactic lamang ang mga ibinunyag na impormasyon na ito sa Senado. Tignan na muna natin kasi yun nga sabi ko, bakit pa senador na parang na ano ba ito, burning the house o parang nakalimutan na saan ba nagsimula ang lahat ng ganitong scheme, diba? Baka posible na ginagawa ito, itulak sa Senado lahat ng paninira para mapagtakpan yung tunay na krimen. Samantala, agad naman na dinala si Bernardo sa Department of Justice nitong umaga para sa evaluation ng kanyang affidavit kung siya ba ay valid na mapasailalim sa Witness Protection Program, bunsod ng bigat ng kanyang naging statement. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Dizon kasama si Mayor Isko Moreno at ICI Special Advisor Magalong sa umano'y laging sira na pasilidad sa Tondo. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Nagsagawa ng biglaang inspeksyon sa Estero de Sunog Apog Pumping Station sa Hermosa Street, Gagalingin, Tondo, Maynila nitong Miyerkules, sina Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, kasama si Manila Mayor Isko Moreno at Baguio City Mayor at ICI Special Advisor Benjamin Magalong. Kanilang sinadya ang nasabing pasilidad dahil ito raw ay umanong laging sira, imbis na makatulong bilang pananggalang para mapigilan ang matinding pagbaha sa distrito. Base sa inspeksyon, natuklasan ni Mayor Isko Moreno na wala itong building permit dahil walang kuryente ang nasabing pasilidad. And I'm gonna tell you straight, huwag na kayo lumayo. O tingnan ninyo. O, Walang kuryente. walang kuryente. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco. Ayon naman sa barangay chairman ng lugar, ang pumping station na ito ay simulan taong 2018 at tatapos lamang taong 2020, kung saan ay makikitang mahigit 2 taon ang inilaan para dito ngunit hindi naging epektibo. Bukod dito, ang nasabing pasilidad ay kumukonsumo ng mahigit 7,007,774 pesos na bahagi rin ng flood control projects ng DPWH na ginawa para sa mga lugar tulad ng Espanya, Sampaloc, Rizal Avenue, at Maria Clara. Matatandaan nitong Hulyo na isiniwalat ni Manila 2nd District Representative Rolando C.R.V. Valeriano ang umano'y kapalpakan sa nasabing pumping station. Aniya, sa paglipas ng taon, ito ay naging white elephant na lamang, isang proyekto na ginastusan ng napakamahal, ngunit nakatiwangwang at hindi napapakinabangan.
Dagdag pa ni Valeriano nitong May 7, 2025 raw umano nagsimulang pumasok ang DPWH para sa isang kontrata na i-repair ang nasabing pumping station sa halagang 94,373,000 pesos na ibinigay sa kamay ng Lebron Construction Company. Iginiit naman ni Dizon na hindi makatarungang paulit-ulit na i-repair lamang ang pasilidad na hindi naman gumagana, lalo na kung milyon-milyong pondo ang nauubos para dito. Kaya naman inirekomenda ng kalihim na agarang makipag-ugnayan ang DPWH National Capital Region sa Metropolitan Manila Development Authority. Samantala, ipapahinto raw muna ni Dizon ang operasyon sa pasilidad para ipa-assess muna ito upang maiwasan ang pagwaldas ng 100 milyong piso para sa proyekto. Rhea Bel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, nakahanda na ang Department of Agriculture o DA sa posibleng pag-extend ng 60 days import ban at pagtaas ng taripa ng imported na bigas kasunod na naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layon ng direktiba na protektahan ang industriya ng lokal na palay. Samantala, una nang iminungkahi ng DA ang pagbabalik ng 25% na taripa ng imported na bigas. Nakasalukuyang nasa 15% habang magtatapos naman sa Nobyembre ang kasalukuyang import ban. Dagdag ng DA, posible sa kalagitnaan ng Oktubre, matutukoy ang pagbabago sa taripa at ang kahabaan ng magiging freeze sa pag-angkat ng bigas. Samantala, nagsagawa ang Department of Migrant Workers o DMW ng programang sumusuporta sa mental health ng Overseas Filipino Workers o OFW. Ito ay naglulunsad ng Kamusta Kabayan Bagong Bayani Monitoring Hub upang magbahagi sa mga OFW ng paraan sa pagsugpo ng stress at pagiging matatag sa mga kinakaharap na suliranin. Ayon sa ahensya, sa pamamagitan nito, kanilang tutugunan mula sa simple hanggang sa komplikadong isyong pinagdadaanan ng ating mga kababayan abroad. Susunod sa News Force. NBI, nasabat ang 170 million peso na pekeng mga kasuotan sa Maynila. Tom Holland nagtamo ng on-set head injury matapos ang stunt sa pelikulang Spider-Man. DOF nakipag-ugnayan sa BOC para sa seguridad ng mga pantalan sa daang Pangkalakalan sa Cebu. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.